Ang sabi nga ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, bago siya umakyat sa langit, mga minamahal, hallelujah, sabi niya, isisend niya ang comforter, mga minamahal, ang tagapag-aliw, mga minamahal, hallelujah, sa tuwing tayo ay nalulungkot, mga minamahal, nababagabag ang ating puso't isipan, sa tuwing tayo nanghihina. Ang sabi, mga minamahal, ipapadala niya ang banal na Espiritu, mga minamahal, yan ang ating comforter, mga minamahal, hallelujah. Ano pang sabi ni Apostol Pablo, paano tayo mag-aaliwan sa isa't isa, paano natin i-comfort ang ating mga brothers and sisters, sasabihin natin ay malapit na ang ating katubusan, malapit na yung pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung ating mapalad na pag-asa, blessed hope, mga minamahal, hallelujah, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus upang tayo kunin. Our home is in heaven, mga minamahal, tayo po ay mga pilgrim lamang dito po sa sanlibutan, tayo ay manlalakbay lamang, mga minamahal, hallelujah, praise God. At hindi dito ang ating tahanan, bagkus sa langit na tahanan, sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya nga tinawag na tahanan, tahan na, mga minamahal, tahanan, banal na tahanan, dahil doon ay walang iyakan. Dito puro iyakan, problema, kalungkutan, hinagpis, kapigatian. Ngunit pagbalik ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sasalubungin natin ang mahal na Panginoon. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. May pagkikita sa alapaap, sa tamis, maya't maya, mga minamahal, wala nang bitterness. Mga minamahal, wala nang kapighatian, wala nang kapaitan ng buhay. Hallelujah. Kaya nga in the sweet, sweet by and by. Hallelujah. Kaya nga sinasabi natin palagi, napakatamis na banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon Jesus na ang dumanas ng kapaitan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung nakaraan nga na May, hallelujah, hanggang June 12, minamahal, talagang napakasakit ng aking balikat. At after nating basahin yung 7 Colombians na patotoo nung June 12, technically, June 13 na siya dahil alas 12 na siya ng hating gabi, mga minamahal. Binasa natin yan. 2 hours, 30 minutes. Hallelujah, mapalad yung mga nakadalo nung araw na yan at nalulungkot niya ako dahil wala po yung iba. Mga minamahal, hallelujah. Sayang yung pagkakataon dahil hindi natin mauulit basahin yung ganung napakahaba. At nagkaroon tayo ng mga commentaries, mga minamahal, mga paliwanag. Isang highlight doon na may papaalala ko sa inyo na yung ating mga robe sa langit, yung ating mga kasuotan sa langit. Alam nyo paano yun nabuo, paano yun natahi. Sabi nga ng kanta, like a tapestry. Mga minamahal, tulad ng sinulid, tayo ay hinahabi. Di ba dito sa Bangar? Ano yung tawag dito sa Bangar? Town of Abel. Abel. Tama ba, mga minamahal? Dito hinahabi yung mga kumot. Sabi sa Revelation, mga minamahal, sabi doon, hallelujah, i-check nyo kung anong verse yan, mga minamahal. Yung mga mabubuting gawa pala natin, yun ang nagsisilbing sinulid. Mabuting lino para matahi yung ating mga robe, yung mga kasuotan natin sa langit. Ibig sabihin, kapag talaga gumagawa ka ng mabuti dito sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, hallelujah, gaano na kaya kaganda yung robe mo sa langit, mga minamahal, hallelujah, praise God. Dito, mga minamahal, hallelujah, binabato tayo ng mga pag-uusig, pangungutya, pag-aalimura. Hallelujah, grabe talaga ang gawa ng kaaway. Ngunit na pinaisip sa atin ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nasabi ng mahal na Panginoon, nauna na siyang nagbata ng kapigatian. Kasi ang mahal na Panginoon Jesus mismo ang nagtanong, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hallelujah, bilang tao, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hindi tayo ang unang nagtanong, mahal na Panginoon, ba't hinahayaan mo yung mga taong to na kami ay ginaganito? Inaalimura kami, mahal na Panginoon. Hallelujah.
Ngunit hindi pala tayo ang nauna ng binata ng mga propeta. Hallelujah. Ng panahon ni Prophet Elijah, pinatay lahat ng prophets. Pinatay lahat ni Queen Jezebel, ni King Ahab. Ang natira lamang ay si Prophet Elijah. Siya po ay nagtago. Ano sabi ng propeta? Ano sabi ng propeta, mga minamahal, na siya ay kunin na lamang. Ngunit kinumfort siya ng malapay noon, nagpadala ng raven na magbigay ng pagkain, mga minamahal, para sa propeta. Kinumfort siya sa ilang. Hallelujah. At pagbalik niya sa battle, mga minamahal, hinarap niya ang mga 450 prophets, mga bulaang propeta. Mga minamahal, nagpaligsahan sila, nagkaroon ng contest, mga minamahal. Basahin niyo po ang inyong mga Bible, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Nung Sabado ng gabi, mga minamahal, hallelujah, gumagawa po ako ng PowerPoint, ng presentation, ng document, ng file para sa ating mga gagawin sa ng Bible studies, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit talagang kung gaano natin kagusto na kumilos para sa malapay noon. Para mag-aral ng banal na salita ng Diyos ay ganoon din yung gigil ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya patuloy tayo sa paglilingkod sa malapay noon. Huwag talaga pansinin ang mga distractions. Hallelujah. Dahil ang kaaway na nandidistract talaga, mga minamahal. Focus lang tayo. Kapag ikaw ay binabato, kapag pakiramdam mo, napakasikip ng daanan mo, nasa tamang daan ka. Dahil sabi nga ng malapay noon, makitid ang daan sa daan ng kaligtasan. Hallelujah. At pag pinagpapakumbaba ka ng malapay noon, tignan niyo yung mga sanga. Mas lalo silang bumababa kapag sila ay namumunga. Mga minamahal. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Nung nakaraan, mga minamahal, napakasakit ng aking palad. Dito, yung aking pulso. Bago sumakit yung pulso ko, mga minamahal, sabi ko, malapay noon, magsusulat na ulit ako. Dahil ang tagal ko nang tinatamad magsulat, wala na talaga akong gana. Mga minamahal. Hallelujah. Tapos biglang sumakit yung pulso ko. Pasulat na ako, hawak ko na yung ballpen, mga minamahal. Hallelujah. Ang ginawa ko, 10 araw, sabi ko, sakit. Sobrang sakit talaga. Pinahilot ko na sa aking kapatid, masakit pa rin. Hallelujah. Ang ginawa ko, mga minamahal, pagsapit ng linggo. Hallelujah. Pinalakpak ko ng pinalakpak, mga minamahal. Hallelujah. Pagtapos ng gawain, mga minamahal, wala na yung sakit. Hallelujah. Palakpan natin ang malapay noon. Kaya sa ating pagpupuri, napakahalaga ng pagpalakpak, yung pagbuka ng ating mga labi, mga minamahal. Sabi nga ng preacher's meeting, tinitignan tayo ng ating beloved minister, yung mga umattend doon ay nakatikom yung mga labi. Anong sabi, mga minamahal, kapag magpupuri, ibubuka yung labi, mga minamahal, lalo na po kung may lyrics, pwede nating basahin kung hindi natin alam yung tono. Mga minamahal, sapagat ang bunga ng ating mga labi ay ang ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung may nanguusig sa atin, huwag talaga nating gantihan ng masama, yung masama. Hallelujah. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kanan. O vice versa, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo pa yung kaliwa. Ganun yung pagpapakumbaba na tinuro ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Siyempre, bilang tao, may pinagdadaanan. Hindi naman natin pwedeng banggitin dito sa pulpito yan. Mga minamahal, kailangan ang marinig dito sa pulpito, yung pampalakas ng ating pananampalataya. Hallelujah. Ano sabi nga sa Lucas 22:31? Ano sabi ng malapay noon? Simon, Simon, narito, hiningi kayo ni Satanas upang ligligin kayong gaya ng trigo. Mga minamahal, kagaya kay Job,
Hiningi ni Satanas si Job sa mahal na Panginoon dahil proud ang mahal na Panginoon kay Job. Sabi na, nakita mo ba si Job na siya ay gumagawa sa daang matuwid? Kung paano siya mabuhay? Mga minamahal, ano sabi ni Satanas? Tanggalin mo lahat ng kayamanan niyan, tatalikuran ka niyan. Hallelujah. Sana ay ganun ka-proud sa atin ng mahal na Panginoon. Proud ang mahal na Panginoon sa atin. Piniflex tayo sa kaaway. Sabi ng mahal na Panginoon, nakikita mo ba ang lingkod kong ito kung paano siya maglingkod sa akin? Hindi niya ako kailanman tatalikuran kahit anong gawin mong pag-uusig. Mga minamahal, yan ang tandaan natin. Ngunit sa panahon ni Simon, tandaan nyo, binago na yung pangalan ni Simon, ginawa ng Pedro. Nang ang ibig sabihin ng Peter ay bato. Kaya nga sabi dito sa 16:18 ng Matthew, upon this rock, mga minamahal, sa batong ito, dahil ang ibig sabihin ng Peter ay Pedro. Hallelujah. Pero dumating pa rin yung punto na muli siyang tinawag na Simon. Bakit? Yung kanyang aura ay parang naging gaya ng dati nung siya ay Simon pa. Kaya nung in-address siya ng mahal na Panginoon, sabi, Simon, Simon. Hindi tinawag na Pedro, mga minamahal. Kaya kapag tayo ay binago na ng mahal na Panginoon, kailangan panatilihin natin, mga minamahal, na nasa ganyong anyo tayo. Hindi na sa dating anyo, mga minamahal, bagkus sa bagong anyo na binigay na sa atin ng mahal na Panginoon. Doon tayo tatawagin. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Tandaan natin, He didn't qualify. He didn't call the qualified, but He qualified the call. Ibig sabihin, hindi niya tinawag yung mga qualified na tumayo dito sa pulpito. Hallelujah. Bagkus ang ginawa ng mahal na Panginoon, kinwalify niya yung mga tinawag niya para tumayo dito sa banal na pulpito. Kasi sasabihin ng mga tao, ay dating makasalanan yan. Dating sugarol, lasinggero, babaero, sabongero. Maraming sasabihin sa iyo sa pagtayo mo sa banal na pulpito. Ngunit ang mahal na Panginoon, hindi ka tinawag sa kasalanan, bagkus tinawag ka sa pangalan. Tinawag ka niya bilang Juan, bilang Pedro, mga minamahal, upang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng ating awitin, Romans 8:35-38, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon? Hallelujah. Kung ako lang nagsasalita, pag may nakita ko, may tumayo, naglakad, nag-walk out, nawawalan kagad ako ng gana. Pag may nakita ko kapatiran, nagbulungan lang, nawawalan kagad ako ng gana, nanghihina kagad ako, dahil ako ay nasa laman. Ba, minamahal. Ngunit nakita ko, mga minamahal, ang mga apostol. Hallelujah. Isipin nyo ang mga apostol. Isa-isahin natin mga minamahal. Si Pedro, pinako siya sa krus ng pabaliktad. Dahil ipapako siya sa krus ng kagaya sa mahal na Panginoon. Anong sabi ni Pedro? Hindi ako karapat-dapat maitulad man lang sa pagkapako ng aking maestro, ng aking guro. Kaya ang ginawa ng mga Romano, pinabaliktad siya, nakapatiwarik siyang pinako sa Roma noong 64 AD. Kasabay sila ni Apostol Pablo, sinasabi ng mga scholar ng Biblia, nung pinako si Apostol Pedro dito, si Apostol Pablo naman dito ay pinugutan ng ulo. After ng ilang taong pangangaral, mga minamahal. Isipin nyo si Apostol Pablo, nangangaral siya ng pag-asa sa pamamagitan ng sulat. Siya mismo sa kanyang sarili, wala siyang pag-asa. Isipin nyo, nakakulong siya. Pinaka-worst, nakatanikala siya, kamay at paa, pero nagsusulat siya para maipaabot sa mga Kristiyano ang teolohiya, ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Kalahati ng bagong tipan siya ang sumulat. Mga minamahal, tayo, malaya tayong nakakapangaral, nakakadalo. Huwag nating baliwalain yan, mga minamahal. Kung nanonood kayo ng news, hallelujah. Kung nagbabasa kayo ng balita, makikita nyo sa Dominican Republic of Congo, sa Nigeria, grabe, pinupugutan ng ulo yung mga Kristiyano doon. Hindi naman binabalita sa 24 oras o sa TV Patrol o sa TV5. Hindi binabalita.
Pag-uusig kasi sa mga Kristiyano, hindi nila headline yung pagpugot sa mga ulo ng mga Kristiyano doon. Hallelujah. Pero tayo dito, malaya tayo na makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Walang aatake sa atin kapag tayo dadalo. Walang aatake sa atin kapag tayo mangangaral ng banal na salita ng Diyos. Kapag tayo ay hahayo. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Si Apostol Pablo, pinugutan siya ni Emperor Nero. Hallelujah. Sa panahon ng mga Romano, tignan nyo na lang, Roman Empire. Roman. Tapos ngayon sa panahon natin, sasabihin nila, yung Roman religion daw ay tinayo ng malapay ng Isus. Kamot ulo talaga kahit sa hindi Makati. Kinontra ng malapay noon, tahasan, harap-harapang tinuligsa ng malapay noon ng Roman Empire. Tapos sasabihin nila, itinayo daw sila ng malapay noon. Grabe talagang panluloko sa mga tao. Hallelujah. Pangatlo, hallelujah, si Andrew, ipinako siya sa X-shape na krus sa Greece. Umabot sila ng buong mga bansa sa Europa, sa Asia. Umabot ang mga salita ng Diyos. Ipinako naman siya sa X, hindi naman sa krus. Mga minamahal, isipin nyo, habang sila'y pinapahirapan, nangangaral pa rin sila ng salita ng mahal na Panginoong Hesukristo. Ganon sila kadedikado. Mga minamahal, ganon nila ibinigay ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon. Tapos iniisip ko, ako masasaktan agad ako, ma-offend lang ako kung naka 500 yung kapatiran sa akin, kung nakaganyan, kung nakaganito, kung hindi ako papakinggan, ma-offend ka agad ako. Walang-wala, naman yung dinaranas na ganung pagsubok, na ganung pag-uusig na sabihan ka ng ganito, ganyan, sa mga dinanas ng mga naunang apostoles ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Si Thomas, sinaksak ng sibat sa India. Umabot sila sa India, mga minamahal, nangangaral ang banal na salita ng Diyos. Habang nangangaral, sinisibat siya. Pero nangangaral pa rin siya ng salita ng Diyos. Si Esteban, habang binabato siya, mga minamahal, patuloy siyang nagsasalita ng mga kabutihan ng Panginoon, ng mga salita ni Kristo. Si Bartolome, binalatan ng buhay, tapos pinugutan. Si Mateo, pinatay sa espada sa Ethiopia. Santiago, si James Dales, itinapon mula sa templo sa Jerusalem, tapos binato hanggang mamatay. Si Jude Thaddeus, sinaksak ng palaso o pinako sa krus. Si Simon the Zealot, ipinako sa krus sa Armenia. Si Matthias, binato tapos pinugutan. Isipin nyo, hallelujah. Iisipin mo, mahal na Panginoon, naglingkod sila sa iyo. Bakit sila dumanas ng ganon? Sila'y nagpaka-martir. Hallelujah, para sa salita ng Diyos. Tapos tayo dito, babaliwalain lang natin. Mami na mahal, marami tayong reklamo, marami tayong hinaing. Mami na mahal, pero tignan natin, ano sabi nga ni Apostol Pablo? Kunan ninyong halimbawa yung mga propeta, yung mga nagpagal sa inyo. Hallelujah, para ano? Para tayo tumibay sa pananampalataya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Isang malakas sa praise the Lord. Hallelujah. Nagagalak tayo, nandito kayo, mga minamahal. Hindi tayo kaunti ngayong Miyerkules. Andyan ang mga kapatiran natin, mga minamahal. Panghuli, si Juan. Si Juan lang ang namatay sa natural na paraan. Bakit, mga minamahal? Siya naging matanda sa Epeso. Nakaligtas siya sa pagpapakuluan sa kumukulong langis sa isla ng Patmos, mga minamahal. Hallelujah, at namatay na siya sa katandaan. Ito ang original na church fathers, mga minamahal. Isipin nyo sa Katoliko, kung sino-sinong santo yung tinatawag nilang early church father. Si St. Augustine,
kung sino-sino pang santo na hindi natin kilala, na hindi naman binanggit sa Biblia. Hallelujah. Wala talaga sa katotohanan. Yung mga binanggit ko, ito ang mga early church fathers, mga naunang ama ng naunang iglesia sa Biblia. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan lamang po, mga minamahal, para sa maikli lang. Hallelujah. Praise God na Bible study. Mga minamahal, pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Marami pa tayong pag-aaralan. Hallelujah. At panalangin nyo yung mga nagtuturo. Hallelujah sa banal na pulpito. Dahil hindi madaling magturo. Ito ang pinakamahirap na trabaho. Mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Nung nangaral nga tayo, sabi nila, at talagang grabe pag-uusig. Sabi, ako na lang daw yung naiiyak sa sinasabi ko. Hallelujah. Mga hindi kasi sila naiiyak sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Mga hindi sila nakaramdam ng totoong pag-ibig ng mahal na Panginoon. Punong-puno sila ng galit, ng hatred, ng pag-uusig sa banal na gawain ito. Punong-puno ng pagtatanong. Samantalang nasa Biblia ang kasagutan, nasa Biblia ang sagot. Hallelujah. Anong sabi ng mahal na pastor? Lumuwas kasi kami, mga minamahal. Magkakaroon sana tayo ng tribute. Mga minamahal, sa buhay ng mahal na pastor, hindi lang natin nabanggit. Hallelujah. Kung paano siya isinilang, paano niya nakilala ang mahal na Panginoon. Dahil hindi naman natin naabutan yung kanilang buhay, yung kanilang mga patotoo. At kung ano yung mga narinig naming patotoo, magmula nung kami bata pa, yun ang aming ibinabahagi sa inyo, mga minamahal. Hallelujah. Ilan lamang itong mga mabanggit ko, mga minamahal. Ang ating mahal na pastor, re-regaluhan siya ng relo. Pero sabi niya, ayaw niya ng relo. Ayaw niya kasi yung pag nasa gawain siya, mamayat maya, titignan niya yung orasan. Buti na lang tayo dito, wala tayong orasan, mga minamahal, sa banal na gawain. Hallelujah. Ayaw niya kasing orasan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ayaw niyang orasan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahal na pastor, meron din nakapagbahagi ng patotoo sa akin. Mami naman ang sabi niya, ang mahal na pastor, nakita niya kung paano magbiyahe. First time ko lang marinig. Ano sabi niya? Ang mahal na pastor, pag nagbabiyahe, hindi mo makitang nakaupo. Magmula sa pastoral house hanggang sa Loton, makikita mo ang mahal na pastor, hindi nakaupo, nakaluhod habang nagbabiyahe. Grabing sakripisyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Maraming patotoo. Hindi ko na maalala yung iba. Napakaraming kwento sa akin isang matagal ng kapatiran. Ayaw na magpakilala. Hallelujah. Grabe yung kanilang buhay na inalay nila sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo dito, magsumikap. Hallelujah. Maglingkod sa mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo magsabi na praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yan ang ating munting patotoo para sa araw na ito. Mapalad kayo na dumadalo. Miyerkules, Biyernes, Linggo, pinagtatrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan. Sabi nga nung nabasa natin, doon sa patotoo ng mga napunta sa langit, bata pa lang tayo, may mga naka-assign ng anghel sa atin. Hallelujah. At meron tayong mga katumbas na bulaklak sa langit na kapag tayo nanlulupaypay, kaya kapala yung kapatiran, kapag gising, nakikinig, nakaganito, diretso yung tindig. Pero kapag nakatulog na, bumabagsak, gumaganon. Ganon din pala yung bulaklak sa langit. Anong sabi, bumabagsak daw yung bulaklak na kahalintulad natin? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Itinitigis niya yung kanyang luha para idilig dun sa bulaklak na nanlulupaypay para muling bumangon muli. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. At para sa mga magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Yan, mami na pasensya na. Nakuha ko po yung oras sa mga magbabahagi ng mga patotoo. Hallelujah. Praise God.
Hallelujah. Awit po, mga beloved adults choir, mga ina, mga ama ng tahanan. Hallelujah, praise God. Marami pa tayong pag-aaralan. Talagang inaaral natin ito. Sabi nga ni Joshua, huwag mahiwalay sa iyong bibig. Mga minamahal. Bakit natin binabasa? Bakit natin sinasalaysay? Alam nyo kung sinong eskriba? Ang talagang binasa niya ang mga kautusan, yung Torah, naman yung mga kasaysayan ng Israel. Hallelujah. Si Prophet Ezra. Si Ezra po ay lalaki sa Biblia. Binasa niya mula madaling araw, kung hindi ako nagkakamali, hanggang hapon, hanggang paglubog ng araw. Binasa niya sa mga Israelita. Mula Genesis hanggang sa pagbagsak ng mga Israelita. Binasa niya sa mga Israelita. Dahil yung mga batang Israelita, hindi naman nila naabutan yung mga kasaysayan. Alam nyo, pagkatapos basahin ni Ezra, hallelujah, nag-iyakan lahat ng Israelita, tumangis lahat. Lahat sila ay nagpasalamat dahil binasa ni Ezra yung kasaysayan ng Israel. Ngayon, ganun ang ginagawa natin, minamahal, para maipaabot sa bawat isa sa atin ang banal na salita ng Diyos. Huwag mahiwalay sa atin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Amin na mahal. Hallelujah. Marami pa tayong pag-aaralan. Hallelujah. Lalo na yung mga awit ni David. 150. 73 yung sinulat ni David. Amin na mahal. At yung iba pang mga awit ay isinulat ng iba pang mga awit. Minamahal at ikinumpine. Isa sa mga awit, yung awit 90, isinulat ni Moises, minamahal. Hallelujah. At ngayon, hanggang ngayon ay binabasa natin, pinag-aaralan natin ang kanilang mga naisulat. Hallelujah, praise the Lord. Narito ang mga ama at ina ng tahanan. Hallelujah, praise God. Balang araw makikita natin lahat ng elder kasama na rin dito sa adults choir. Hallelujah, praise God. Madagdagan yung mga brothers. Hallelujah, praise God. Ating isentro ang ating puso't isipan sa mahal na Panginoon. Hallelujah, aking pinagpapasalamat ang ating buhay. Kahapon 66 years old na po ang aking beloved Papa Nanding, ating beloved ordained preacher. Salamat sa buhay na pinagkakaloob sa araw-araw. 3 years old na yung aking pamangkin, beloved Sister Chloe Fern. Hallelujah, praise God. At sa bawat isa sa atin, ang buhay natin ay pagpasalamat natin sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Palakasin natin ang bawat isa. Mga minamahal, hallelujah. Praise God. At hahabol ba? Kasama na po ba mga elder na awit? Amen. Praise the Lord. Ating isentro ang ating puso't isipan sa mahal na Panginoon Jesus. Naisip ko nga 66 years old na ang ating in-ordained preacher. Tapos 66 ang books ng Bible. Sana lahat yan ay may Bible study natin, mga minamahal. Hallelujah. This 66th year na ating beloved OP dito sa ating lugar. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. And now, brothers and sisters, let's all welcome the beloved adults choir, JMCIM Bangar, La Union. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord.